Anong masisay mo dun sa sa balita? Sahod nga daw ng mga Pilipino dito pa Finland is 90,000 pataas. Is it real or pake? Babangga na. Lasing. Oo, dyan. Try mga maglakad. Sa case namin, in total, good evening, guys! Today is Friday, 7 p.m. na? 7 p.m. and ngayon namin naisipang mag-grocery. Ito yung cute na robot dito. Oh. Ayun, yung may ilaw. Hey, napaka-cute. Babangga na. Lasing. Uy, babangga. Nagpas ka. Okay, namin sa inyo yung cost of living dito. Grocery. Though, konti lang yung bibilin namin ngayon. And then, pwede din namin discuss yung other expenses like yung sa rental, sa electricity, internet. Ano pa ba yung mga binabayaran natin dito? Mga iba pa naming bayarin dito. Kasi marami din nagtatanong sa akin sa TikTok about the cost of living dito sa Finland. Tapos guys, alam niyo ba yung sa nabalita, yung about sa employment dito sa Finland na maraming hinahire from Pilipinas to Finland na yung sahod daw is nag-range sa 90,000 pataas, di ba? Ikaw, bilang worker ka na galing sa Pilipinas na nagpunta dito sa Finland, anong masasabi mo doon? Sang-ayon ka ba doon? Kano? 90,000 pataas na sahod. Kasi ikaw yung may experience eh. Dali. Ay, wala pa naman. Ano? Yan mo na isasakay? Oo. Ano ba yan? Mamaya di-discuss natin ulit yung tatanungin ulit natin si Josawa kung ano bang say niya dun sa balita na yung regarding sa work dito from Pilipinas to Finland. Melon Maki Station. Dito kami malapit. O, game ulit. So, anong masisay mo dun sa sa balita? Yung sahod nga daw ng mga Pilipino dito pa Finland is 90,000 pataas. Is it real or pake? Oo, tingin ko totoo naman. Totoo naman. Pag nag-uumpisa ka pa lang. Ang totoo nag-uusap mo din mo yung nakuha mo sahod na una kanina. Hindi, yung sahod mo, ganun nga. Oo, ganun. Pero nasa hindi 90 siya. to 100k nga. Pero hindi siya yung malinis. Oo, kumbaga, yun yung sahod pero hindi siya as net yung take home mo. Hindi siya yung take home na sahod na makukuha mo. Oo. Kumbaga parang katulad lang din naman sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Kunyari, sahod mo 30k. Syempre may mga kaltas diyan, 'di ba? Mga SSS, PhilHealth, 'di ba? Ganyan. Tapos mga tax, ganun din dito. Ang kinabahan lang, mas marami yung tax na binabayaran, 'di ba? No? Oo. Pag mas marami kang trabaho, mas malaki kinikita mo. Mas malaki din yung malaki tax. Nung bago ka dito, marami kang binabayaran sa agency, oo, 'di ba? may loan ako na ticket. Oo, 80,000 yun, 'di ba? 80,000 so, 200 euro per cut-off per month. Yung bawas. Yung kaltas. Tapos Sa loob ng renta, 6 months. oo, Sa loob ng 6 months niya yung binayaran. Tapos yung renta pa, nasa 450 euro per month. Ah, isang tao? Isang tao. Tagpo 450 kayo? Oo, talaga. Ang laki pala. Ang laki. Yun, sa apartment nila, apat sila doon. Apat sila natin. Tapos tagpo 450 euro per month yung bawas. Oo. Yung unang Sahod. Hindi, yung pinakamababa. Yung pinakamababa mong nakuha isang kanto. 250 euro. Oh. January. Tapos meron pang isa, si Itago natin sa pangalan. si
Magkano sinahod niya? Meron siyang sinahod ng isang cut-off na, Oo, na 58 euro. di ba? So, ganun siya. Hindi kasi wala kasing pasok nung December. Oo. Kaya ilang araw lang yung pinasok. Kaya ganun. Oo. So makatotohanan naman yung sahod na ganun. Pero hindi ibig sabihin na yun. Malinis. Na yun. Oo, tsaka. Pero kaya mo namang taasan yun na malinis. Oo. Basta masipag ka lang. Tsaka nagpa-part-time ng Oo, gano'n. yun na. Marami ka lang part-time. Oo. Kasi ikaw naman, di ba, nakabawi ka naman na nung ilang buwan na. Nung After 6 months. After 6 months. Nakabawi naman na siya kasi Nakabawi na ako. nawala na yung loan sa ticket. Then lumipat na siya ng apartment na mas mura. Tsaka nagpa-part-time pa ako. Oo. Diba sa part-time, tutulog na lang siya 2 oras. 2 oras na lang matutulog, tapos pasok na ulit. Oo, ganun. Nakita namin doon sa Facebook, sa balita. Maraming negative comments na mga galing na dito. Totoo naman kasi yun naman yung katotohanan na nararanasan dito. Ang dami ng tao dito sa Kuntula, guys. We're here now in Itakeskus. Dadaan muna kami ng Itis. Pupunta muna kami sa Asian muna ulit kasi bibili na naman kami ng banana ketchup. Continuation. So, depende nga talaga sa kung paano mo i-handle yung mga kaganapan dito sa Finland. And tayo naman kasi mga ano naman natin yung goal naman kasi natin sa pag-ibang bansa iba-iba 'di ba? Oo, tama. Kasi kunyari kung ikaw kunyari breadwinner ka sa Pilipinas, siguro dito talaga hindi mo kakayanin. Kung maraming umaasa sa iyo sa Pilipinas, yung alam mo yung akala, yung iisipin nila na pagdating mo dito, 1 buwan, 2 buwan, makakapagpadala ka. Ay, hindi yun, hindi ka para dito. Iba din kasi, yung iba ka. Simpleng buhay. Oo, pang simple. Pero kasi kami, yung habol naman kasi namin dito, yan nga kasi, makuha mo yung pamilya. Tsaka yung pag-aaral. Oo, yung pag-aaral ng bata dito. Mas maganda kasi yung quality ng school dito, guys. Pero, so, yung binabayad mo na sa tax. Pero ngayon, wala pa talaga akong ambag dito sa Finland. Kaya nananahimik lang. Kaya nila ba din sa Tahimik lang ako dito sa Gedli. Oh. So, ito ang Itis Mall. Ang pinakamalapit na mall sa amin. Ito yung Asian market dito sa Itis. Magkano yan? 2.20. 2.20. Ito pala. Hot and spicy banana ketchup. So, sa Prisma naman kami pupunta. Yun lang talaga yung pinunta namin dito sa Itis. Ito kami namimili minsan sa Alanya, sa kabilang side. Mga Middle East, no? Diyan kasi mura yung yung beef. Short ribs. Oo, mura. 7 euro per kilo. Oo. Yun yung isang matitip namin sa inyo. Kung bago lang din kayo katulad namin dito sa Finland, kung mag-grocery kayo, libutin nyo lahat ng grocery. Hanapin yung pinakamura. Kasi iba-iba yung presyo, no? Huwag kang mag-grocery sa isang lugar lang. Kailangan hanapin mo yung Oo, talagang pag dito ka, diskarte talaga kung gusto nyo mas makatipid ba? yung baboy. Ano meron sa baboy? Yung pork belly. Sa pala binibili? Sa Balyo ay mo. Medyo malayo siya. Oo. Pumunta pa kami ng Kalasatama para lang sa pork. O sa 5 euro lang per kilo. Oo. Yeah. Here now in Prisma. Umihi pa ang daddy. Ayan, mag-aantay muna tayo dito. Kunti lang yung bibilhin namin dito. Pero papakita namin sa inyo yung mga price range. Kung magkano ba yung
mga usual na bilihin dito. Dito sa Prisma to ha. Prisma Ipis. Actually, meron pang mas mura dito yung Lidl. Marami nagsasuggest ng Lidl. Pero kasi kami, big fan kami ng brand na extra. Eh dito kasi maraming extra kaysa sa Lidl. Ewan ko lang kung sa Lidl kung meron. Kaya dito kami mag-grocery. Body wash is 3.95. Hindi kami gumagamit ng sabon na yung buo. Body shampoo talaga yung ginagamit namin. Ano bilhin natin? Ito yung pang-couple. Yan. Ito. Ano ba ito? Para naman bang toothbrush sa paa to? Para lang ang mahal, gagi. Anong wag na? Ito, Colgate. Mura lang to. Ito. Ito. Medium. Toothbrush. Couple toothbrush. 2.29. This one, 1.97. Ang kids. 4.95. Air freshener. Air freshener. Mahal ba o ganun pa rin? Ewan ko lang. Baka same pa rin. Mga chicken, guys. Yung binibili namin dito, yung marinated. 2.84. Tatlong yan. Isang kilo. Tatlong leg and thigh na yan, di ba? Oo, isang kilo na yan. Oo. Ganyan yung tapos binabanlawan lang namin para mawala yung marinate. Mahal yung mga manok dito, guys, yung walang marinate. Ayun, Ay, 6 point. euro. Tama yung difference niya. Laki, di ba? 6 euro from 2. 6 euro to 2 euro lang. Oo. Ang favorite naming chicken, Mang Inasal. Ay, ano pa? Pinoy pa. Kala po namin baka Thai eh. 3.81. Must try in Prisma. Ang Mang Inasal ng Prisma. Ito, favorite ko ditong coleslaw. 2.03. 2.03 euro. Sige, try natin. Yan. Sige. 1 point, magkano siya? 45. 45. Ayan, 1.75 liter. Ay, oo. Magkano siya? 1.59. Mas malaki to, guys, kaysa dito. 1.55 lang. 1.55 lang. Ito, see? 1.82. Mas mahal pa yung maliit kaysa dito sa malaki. Pero tatry kasi natin ito eh. Tikman natin yung pula. Kung sabi mas creamy daw yan kaya yun, yung mas creamy talaga. Don't fall, huwag kang mahuhulog. Huwag kang mahuhulog. Basmati. 25 na. Mahal na. Ganun. Ito. Oo. Ay, kumuha na ng sarili. Uy. Ang aming bigas, 0.45 euro per ilang kilo? Ilang kilo? 1 kilo. Isang kilo, 0.45. Kasi dati, mabango naman siya dati. Nung nag-2025, bumaho na. Parang nag-amoy medyo NFA, pero pag kinain mo, okay naman siya, no? Hindi makapag-decide. Ano kaya? Extra o? Sige, okay naman, di ba? Nakakain naman natin yung nasa bahay eh. Pero dati talaga, goods na goods yan. 10. Yan, sige. 10 pieces. 10 kilos. Magkano yun? 10 times 0.45. 4.5 euro. 4.5 euro for 10 kilos. Favorite cookies, Co-op. Sarap yan. Nasa 1 euro to. Ito sana mura. Oo. Kasi may nalalasan akong Baking soda. baking. Biscoff is 1.89. Kung nagkikrave kayo sa Grahams and wala kayong mabilhan sa Asian ng Graham biscuits, pwede kayong gumamit ito ng mga digestive crackers. Nung Christmas, ito yung ginamit namin. 'Di ba? Sa Grahams, digestive crackers. Naglasang Grahams din siya. Binili natin. Ito yun. Ayan, mga digestive. Pwede siya.
the breads. Mas ubos na ang mga bread. Sardo, kasi 4 euro. 4.9 euro. Candy corner. Walnuts, 1.35. Walnuts. Extra na tuna, 0.69. Okay. This one, 2.55, 15 pieces ata. 2.09 mixed veggies. Triple cheese. Oh, ito. Triple cheese. Oh, ang bigat. Ang aming na family ay tumataginting na 86.40 something. Madami na din siya actually. 3 bag. So, ito, dagdag lang to sa, meron pa kaming pagka-grocery konti sa bahay. Ito is additional lang. We're finally home. It's a good day today. May araw. Ang ganda ng weather today, but it's so windy. Oo, dyan. Try mga maglakad. Continuation lang din dun sa kahapon, kagabi na pinag-usapan natin, yung about nga dun sa news. Pwede rin nga masama yung family nyo dito. Yun naman is totoo din. Kasi kami is nakarating dito through family ties. Kinuha din kami ng asawa ko. But, yun nga, kung napanood nyo din sa last video ko, nabanggit ko nga dun na kung pupunta kayo dito through family ties, marami ring struggle pag andito na kayo. Tulad ng paghahanap ng work dahil nga sa Finnish language requirement. Parang kahit anong work dito nire-require na ng Finnish language, na may Finnish language ka or marunong ka ng Finnish language. And yun nga, honestly, mahirap din talaga yung buhay dito kung nagsisimula pa lang kayo, patulad namin na nagsisimula pa lang din, kaya talagang tiis-tiis at tiyaga lang din talaga yung ginagawa namin sa ngayon. Itong mga sinasabi namin is just to help you broaden your idea and expectations nyo bago kayo mag-decide na pumunta dito sa Finland. Ang ganda ng skies ngayon! Wow! Super ganda. Nakakamiss ang araw. So, ito na nga tayo sa other expenses na binabayaran namin dito sa Finland. So, yung una is yung apartment. Renta ng apartment. So, dito kasi sa Finland, ang pinakamahal sa pagkakaalam ko is sa Helsinki. Kung gano'n kayo kalapit sa Helsinki, ganun din kamahal yung rent ng apartment. So, dito kami sa Vantaa nakatira. Medyo malapit kami sa Helsinki. Ang apartment namin is 600 euro per month. Shared apartment. Tapos, saan na ba tayo? Yung mobile plan mo is 32 euro. Tapos, grocery namin, estimated per month is 250 euro. Kung HSL mo, everyday ka umaalis, katulad ng asawa ko, working siya, everyday siya pumapasok, naka-seasonal siya na ticket na 60 euro per month. So, yung sa case namin, in total,
986 euro per month yung nagagastos namin. Meron pa kaming other expenses dito guys, labas pa yun. So yun nga guys, talagang tiyagaan lang din talaga. Dami nga din kaming nakikilala dito mga Pilipino na pero sila is matatagal na dito pero may sarili ng apartment, may sarili ng sasakyan, 'di ba? No? Yun doon nga din sa baba ng apartment namin, ano din sila mag-asawang Pilipino pero matagal na sila dito. Kanila na ata yung apartment nila na yun, 'di ba? Yung nasa baba. Tapos may sarili pa sila sasakyan. Sila dito is matagal ng cleaners. Yun, sila yung mga ganun yung mga inspirasyon namin dito, guys. So, yun lang guys. Ito naman kami mag-grocery. That's it for today's video. Say hey pa. Hey po. Say hey pa.